Walang paramdam si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, hindi dahil nagtatago, kundi dahil nagpapacheck up lang di umano ng kanyang puso sa Amerika. At kasabay ng tensyon sa Kamara, pinaringgan naman si Navotas Congressman Toby Tiangco sa tila pagiging tikom nito sa flood control projects sa sarili nitong teritoryo. Naritong ulat ni Kyle Bulyas. Sumasailalim ngayon sa extensive check-up sa kanyang puso si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co sa bansang Amerika. Yan ang iginiit ng kanyang kapartidong si Representative Alfredo Garbin Jr. kaugnay ng pananatili sa US ni Co sa gitna ng investigasyon sa flood control projects. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Garbin na noong Pebrero pa paalis-alis ng bansa si Co para ipasuri ang sakit nito sa puso. Ito rin anyang dahilan kung bakit absent si Co sa ika-4 na sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Matatandang iginiit ni Navotas Representative Toby Tiangco na dapat ipatawag sa hearing ng House Tri-Committee si Co, gayong siya ang dating tagapangulo ng House Committee on Appropriations. Kaugnay naman ito ng alegasyon ng budget insertions, kaya para sa chairman ng Tri-Committee na si Bicol Saro Representative Terry Ridon, sa ibang committee dapat ito imbestigahan. Ito rin ang paniniwala ni Garbin at sinabing pilit na inililihis ni Tiangco ang usapin, gayong ang subject matter ng pagdinig ay sa maanumalyang flood control projects at hindi sa budget insertions. Ayon kay Garbin, ipinagtataka nitong hindi iniimbestigahan ni Tiangco ang flood control project sa kanyang distrito, gayong dalawa sa mga kontraktor na sangkot sa ghost projects ay may proyekto rin sa kanilang lugar. Wala, hindi ko naman sinasabing may anomalya, but should have been a red flag, diba? If it's all for transparency and accountability, bakit hindi naman lang pinansin yung presence ng kontraktor na dalawa doon sa kanyang distrito na gumagawa pa ng kanyang flood control. And to tell you, Tuning and Ka Jerry, yung ginagawa na project na yun ay part of his insertion sa 2025 awarded to Sims Trading and St. Timothy. Mayroon umanong hawak na dokumento si Garbin na nagsasabing may higit sa kalahating bilyong pisong halaga ng insertion si Tiangco sa 2025 national budget. Giit ni Garbin, kung nais umanong imbestigahan ni Tiangco ang issue sa budget insertions, dapat anya nitong unahin ang kanyang sarili. Oo, imbestigahan niya sarili niya muna bago yung TRICOM. Kasi yung TRICOM naman, accord the proper courtesy sa mga House members. Yun po iniingatan natin. That's a long-standing tradition na wag mo imbestigahan o as much as possible, wag mo gawing resource person yung sarili mo. So, yun ho yung ating pinupunto ngayon. Now, if he's after for those all insertions, i-imbestigahan niyo muna yung sarili niya, yung insertion niya na ipinasok niya sa 2025, ang dalawang taker doon ay nai-involve sa manumalyang ghost projects. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.